Nararamdaman mo ba na ang iyong buhay ay nasa bingit ng isang makabuluhang pagbabago, ngunit hindi ka sigurado kung ano ang ibig sabihin nito? Marahil ay nakakaramdam ka ng kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon at nagnanais ng pagbabago. Maaari mong maramdaman na nasa bingit ka ng isang bagay na malaki, na para bang inihahanda ka ng Diyos para sa iyong susunod na antas. Ang pakiramdam na ito ay hindi lamang sa iyong imahinasyon. Ito ay isang malinaw na senyales mula sa Diyos na ikaw ay handa na para sa kung ano ang Kanyang binalak para sa iyo, ang susunod na antas na iyong ninanais. Alam mo ba kung bakit niya ito inihahayag sa iyo? Ito ay dahil ikaw ang pinili at Kanyang minamahal. Sa video na ito, matutuklasan mo ang 7 palatandaan na handa ka na para sa susunod na antas. Bago magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang pindutan ng notification. Bilang anak ng Diyos, ang Deuteronomy 7:6 ay nagsasabi, sapagkat ikaw ay isang bayang banal sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos mula sa lahat ng mga tao sa mundo upang maging Kanyang bayan na Kanyang mahalagang pag-aari. Ibig sabihin espesyal ka. Hindi ka ordinaryo. O hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng maging minamahal ng Diyos, ang lumikha ng langit at lupa? Isa sa mga pambihirang pribilehiyo na mapabilang sa kilalang klaseng ito ay magkakaroon ka ng akses sa mga lihim ng Panginoon. Kung paanong walang maitatago ang Diyos sa kanyang kaibigang si Abraham, wala rin siyang itatago sa iyo. Gayon din, bilang kanyang anak, ninanais niya na lumipat ka mula sa isang antas ng kaluwalhasyan patungo sa isa pa at makamit ang mataas na taas sa iyong mga pagsisikap. O sinong ama ang hindi magnanais ng pinakamahusay para sa kanilang mga pinakapiling anak? Gaano pa kaya ang Diyos? Ngunit ang isang bagay tungkol sa Diyos ay hindi niya ibibigay sa iyo ang hindi ka pa handa para hindi ka maapektuhan. Gayunpaman, kapag handa ka na at magkasya, sisimulan niyang gawin ang lahat para sa iyong pabor. Kaya paano mo malalaman kung handa ka na o hindi? Tuklasin natin ang mga palatandaan. Numero 1, nakakaramdam ka ng pasanin at sigasig para sa mas malalaking responsibilidad. Ang isang kilalang palatandaan na ipinapakita ng Diyos sa iyo na nagpapatunay sa iyong kahandaan para sa susunod na antas ay na magsisimula kang maghangad ng mas malalaking responsibilidad. Sasang-ayon ka na ang mga bagong antas ay laging may mas malaking responsibilidad. Ang napagtatanto na may higit pa sa iyo kaysa sa iyong kasalukuyang sitwasyon ay nagdudulot ng pagnanais na i-maximize ang iyong potensyal at lumikha ng pagbabago sa paligid mo. Ang iyong layunin ay umiikot na ngayon sa epekto. Ang iniisip mo lang ngayon ay kung paano maging isang pagpapala sa mga nakapaligid sa iyo. Pagkatapos ay handa ka na para sa isang shift. Ang pasanin na ito ay maaaring maging napakatindi na maaari kang mawalan ng iyong kapayapaan at gana hanggang sa mapabuti ang mga bagay. Ang pasanin na ito ay hindi lamang mga hangarin lamang, ito ang nagtutulak sa iyo na managot. Ang mga bagay na hindi nag-abala sa iyo sa simula ay magsisimulang mag-alala sa iyo, nang sa gayon ay mapansin ng mga tao sa paligid mo, dahil ang mga pagbabago ay magiging maliwanag. Halimbawa, si Nehemias ay masigasig na gumaganap ng kanyang mga tungkulin bilang katiwala ng kopa ng hari sa mahabang panahon sa isang banyagang lupain. Sa isang nakamamatay na araw, nagtanong siya tungkol sa estado ng Jerusalem at sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Ang narinig niyang ulat ay labis niyang ikinabahala. Isinalaysay niya ang kanyang karanasan sa Nehemias 1:3-4. Sinabi nila sa akin, ang mga nakaligtas sa pagkatapon at nakabalik sa lalawigan ay nasa malaking kabagabagan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan nito ay nasunog sa apoy. Nang marinig ko ang mga bagay na ito, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno at nanalangin sa harap ng Diyos ng langit. Siya ay napakabigat na kahit ang hari ay hindi mapansin na hindi siya ang kanyang karaniwang sarili. Ang pasanin na ito ang nagtulak sa kanya upang managot sa muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan, hindi siya sumuko. Sa katagalan, siya ang naging gobernador. Hindi ba't kamangha-mangha?
Ang isa pang halimbawa sa Biblia ay si Moses. Hindi lang siya naging tagapagligtas ng mga Israelita sa isang gabi. Sa halip, lubos niyang ninanais na makita na ang mga Israelita ay hindi dumanas ng kawalang katarungan mula sa mga Ehipsyo. Lumaki siya sa palasyo ng Egypt, ngunit hindi nakipag-ugnayan sa mga Egyptian. Sa halip, ayon sa Biblia, pinili niyang magdusa kasama ng mga Israelita. Kahit na nakakita siya ng isang Ehipsyo at isang Israelita na nag-aaway, kinuha niya ang batas sa kanyang mga kamay at pinatay ang isang Ehipsyo para sa kanyang kapatid. Walang alinlangan, mali ang ginawa niya, ngunit ipinakita nito ang isang masigasig na lalaki na handang umako ng responsibilidad. Ito ay upang sabihin na kapag naramdaman mo ang napakalaking pangangailangan mula sa loob na nagtutulak sa iyo na kumuha ng responsibilidad at magsagawa ng pagbabago, ito ay isang senyales na ang iyong susunod na antas ay narito na at handa ka na para dito. Bilang 2, pagpuposisyon at pag-access. Ang isa pang malinaw na palatandaan na ikaw ay lumipat sa susunod na antas ay ang Diyos ay magsisimulang iposisyon ka at bibigyan ka ng access sa mga lalaking mahalaga. Ipapakita ng iyong tugon sa access na ito kung handa ka na o hindi. Madalas na sinasabi na ang mga tao ay mga getaway sa susunod na antas at ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang iangat ang mga tao. Kaya't malapit ka nang umakyat sa susunod na antas kapag napansin mong nakaupo ka sa iisang silid kasama ang mga hari at mga maharlika sa lipunan para sa mga layunin ng partnership o mentorship. Ito ay pinaniniwalaan na ang iyong network ang tumutukoy sa iyong netong halaga. Sa makatuwid, kung gusto mo ng pagbabago sa iyong network, kailangang magkaroon ng pagbabago sa iyong network. Alam mo kung ano? Kapag ang lahat ng iyong mga kaibigan at malapit na bilog ay mga ordinaryong tao at katamtaman, magiging halos imposible na tumaas sa antas ng kanilang pagiging karaniwan. Kung kailangan mong bumangon, kailangan mong kumonekta sa mga lalaki na tumaas sa larangan na gusto mong pataasin. Alam mo na ang mga lalaking ganito ang kalibre ay mahirap abutin dahil ang mga ibon na may parehong balahibo, sabi nila, ay nagsasama-sama. Gayunpaman, dahil pinili ka ng Diyos, binibigyang kasiyahan ng Diyos ang iyong buhay. Ino-orchestrate niya ang iyong paglalakbay sa buhay upang simulan mong maakit ang matataas at makapangyarihan. Sa lalong madaling panahon, makikita mo ang iyong sarili sa piling ng mga minsan mong tinitingala. Sa paglipas ng panahon, ang kadakilaan ay nagsisimulang dumampi sa iyo. Sinasabi ng Kawikaan 13 oras 20 minuto, ang lumalakad na kasama ng pantas ay nagiging matalino, ngunit ang kasama ng mga hangal ay nagdurusa sa kapahamakan. Maraming paraan ng Diyos para gawin yon. Magagamit niya ang iyong mga regalo at talento, lalo na kapag masigasig ka. Ito ang kaso ni Joseph. Wala siyang akses sa hari, ngunit mayroong isang tao, ang punong mayordomo. Dahil lamang sa nais ng Diyos na itaas si Joseph sa susunod na antas, pinahintulutan niya ang punong panadero at punong mayordomo na magkaroon ng nakakagambalang panaginip na nangangailangan ng kadalubhasaan ni Joseph. Sa awa ng Diyos, naipaliwanag ni Jose sa kanila ang kanilang mga panaginip na nangyari sa parehong paraan kung paano sila binigyang kahulugan ni Joseph. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahil ang punong mayordomo na dapat nabanggitin si Jose sa harap ng hari, nakalimutan siya, ang Diyos ay gumawa ng karagdagang milya. Tiniyak niya na si Paraon ay may panaginip na walang sinuman ang makapagpaliwanag, maging ang kanyang mga manghuhula at mga salamangkero. Sa sandaling ito, naalala ng punong mayordomo si Jose, at tinawag si Jose upang bigyang kahulugan ang panaginip. Ginawa niya iyon at naging punong ministro ng Ehipto noong araw na iyon. Tulad ni Joseph, magagamit ng Diyos ang iyong kaloob, kasanayan, o talento para dalhin ka sa mga kilalang tao sa iyong negosyo. Kaya naman ang sipag at pag-unlad ng sarili ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Alam mo ba kung bakit? Ang mga pagkakataon ay dapat matugunan ang iyong kahandaan. Hindi katakataka na sinasabi ng Biblia na kapag ang isang tao ay masigasig sa kanyang gawain, siya ay tatayo sa harap ng mga hari at hindi sa harap ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, kung paano mo pinamamahalaan ang akses na ito ay nagpapahiwatig kung handa ka na.
Kung maayos mong pinamamahalaan ang mga ito, handa ka na para sa iyong susunod na antas, kung hindi, hindi ka handa. Numero 3, hindi maipaliwanag na kapayapaan at kagalakan na hindi masasabi. Ang iyong sensitivity at discernment ay tumaas bilang isang anak ng Diyos, lalo na kung mayroon kang ganoong kalapit na kaugnayan sa banal na espiritu. Nalaman mo na ang iyong espiritu ay maaaring pumili ng mga senyales, kahit na ang iyong isip ay maaaring hindi man lamang maunawaan ang mga ito. Nahanap mo na ba ang iyong sarili na kumakanta lang ng mga awit ng papuri, nakangiti at nakakaramdam ng kagaanan, kahit na tila walang maliwanag na dahilan para gawin yon? Iyon ay dahil ang iyong espiritu ay maaaring pumili ng isang kagalakan na darating, kahit na hindi mo ito nakita. Isang bagay sa kaibuturan ng iyong kalooban ay alam na darating ang umaga na iyon. Kaya, anuman ang kasalukuyang pagtaas ng tubig, mayroon kang kapayapaan na mahirap ipaliwanag at isang kagalakan na sumasalungat sa lahat ng posibilidad. Sa tuwing nararamdaman mo ito ang paraan ng Diyos para sabihin sa iyo, "Anak, gagawa ako ng isang bagay na magpapasigla sa iyong isip." Simulan ang pag-ensayo ng iyong mga hakbang sa sayaw. Pagkatapos ay maglalagay ang Panginoon ng bagong awit sa iyong bibig at papatahimikin ang bawat kaguluhan sa iyong puso. Sa makatuwid, sa halip na makaramdam ng pagkabalisa at labis na pagkabalisa tungkol sa iyong kasalukuyang mga pakikibaka, nagagalak ka dahil nararamdaman mong may darating na mahusay. Siyempre, hindi ito magkakaroon ng kahulugan sa mga tao sa paligid mo. Maaaring humingi pa sila ng paliwanag at maaaring hindi ka makapagbigay ng isa. Ngunit malalaman mo na hindi ka maaaring huminto kahit nabalak mo. Ang iyong kagalakan ay hindi magiging tugon sa panlabas na tagumpay kundi isang malalim na pag-uugat sa pagkaalam na ang Diyos ay para sa iyo at nasa puso niya ang iyong pinakamahusay na interes. Kung iisipin, mayroon bang anumang paliwanag para sa pasasalamat at mga panalangin ng pasasalamat na inialay ni Jesus sa libingan ni Lazaro? Noong una, ipinagpaliban niya ang kanyang pagdalaw nang mabalitaan niya na may sakit si Lazarus. Para bang hindi sapat iyon, hindi pa rin siya pumunta nang sabihin sa kanya na namatay na si Lazarus. Naghintay pa rin siya ng 4 na karagdagang araw. Kahit na nagpaliwanag siya sa kanyang mga disipulo, mahinahon niyang sinabi sa kanila na natutulog si Lazarus. Anong tiwala? Tingnan kung ano ang ginawa niya nang makarating siya sa libingan. Sinasabi sa Juan 11:41, pagkatapos ay tumingala si Jesus at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na dininig mo ako." Alam niyang kikilos na ang Diyos. Natitiyak niya ang mga kakayahan ng Diyos, kaya't sumamba siya bilang pag-asam sa himala. Ipinaliliwanag din nito kung bakit maaaring sumamba sina Paul at Silas sa bilangguan sa kabila ng pambubugbog ng mas maaga dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kapag pinahintulutan mo ang kapayapaan ng Diyos, anuman ang iyong sitwasyon, ipinapakita nito ang iyong kahandaang tanggapin kung ano ang mayroon ang Diyos para sa iyo. Bilang 4, pagsunod sa mga tagubilin at makadiyos na patnubay. Madalas sinasabi na ang mga tagubilin ng Diyos ay ang mga susi sa pagbukas ng susunod na antas ng tagumpay, kaunlaran, at katuparan ng isang tao. Sa katulad na paraan, pinaikli ng patnubay ng Diyos ang tagal na kinakailangan upang makarating sa patutunguhan dahil pinipigilan nito ang mga pagkakamali. Kaya't ligtas na sabihin na kapag sinimulan ng Diyos na bigyan ka ng mga tiyak na tagubilin at patnubayan ang iyong mga hakbang ng may labis na intensyonalidad. Ito ay isang senyales na dinadala ka niya sa mas mabilis na ruta na humahantong sa iyong patutunguhan. Kaya ang iyong pagsunod ay isang paraan ng iyong pakikisama sa Kanya. Ang mga mananampalataya ay kadalasang inihahalin tulad sa isang kawan ng mga tupa at si Jesus bilang pastol. Tulad ng alam mo, dapat pamunuan at gabayan ng pastol ang mga tupa sa mga lugar kung saan makakahanap ng pagkain ang mga tupa. Nangangahulugan ito na kung mas naririnig ng pastol ang tinig ng mga tupa, mas mabuti ito para sa mga tupa. Minsang sinabi ni Pastor Rick Warren, ang tinig ng Diyos ang pinakamahalagang boses na maririnig ng isa. Ang boses ay gumagabay, nagdidirekta, at humahantong sa isa sa susunod na antas. Si Peter,
Isang propesyonal na mangingisda na alam ang mga kalamangan at kahinaan ng pangingisda, ay nagpagal buong magdamag ngunit walang nahuli. Nasayang ang kanyang oras at pagsisikap at para siyang nabigo. Bago magbukang liwayway, dumalaw si Jesus at inutusan siyang ihulog ang kanyang lambat sa kalaliman. Ang mga tagubilin ay parang katawa-tawa. Kinailangang ulitin ni Pedro na siya ay nagpagal buong magdamag, at pinaniniwalaan na ang gabi ay ang pinakamagandang oras upang manghuli ng isda. Sa kabila ng pagkilala kay Jesus at kung ano ang kaya niyang gawin, mabilis niyang idinagdag, sa iyong mga salita, Panginoon. Ginawa niya ang sinabi ni Jesus, at sa mahimalang paraan, nagkaroon siya ng pag-aani ng isda na lumalabag sa lambat hanggang sa nagbago siya mula sa pagiging isang mangingisda tungo sa isang amo ng paggawa. Nakikita mo ba yun? Ito ay para kumpirmahin pa na kapag dumating ka sa puntong iyon ng iyong buhay, nagsisimula kang makatanggap ng tiyak at kakaibang mga tagubilin mula sa Diyos, sa pamamagitan man ng kanyang nakasulat na salita, sa iyong panloob na saksi, o sa ibang mga tao. Ito ay isang malinaw na senyales na inaayos ng Diyos ang iyong paglalakbay tungo sa walang katulad na pag-unlad. Dapat kang sumunod ng buo, kahit na hindi ito makatuwiran, at magtiwala sa Diyos. Kung gagawin mo ito, madali kang makakaakyat sa iyong susunod na antas. Numero 5, tagumpay laban sa matinding digmaan. Alam mo ba na ang isa sa mga sinaunang paraan upang makakuha ng mga lupain at teritoryo ang mga hari ay sa pamamagitan ng mga pananakop? Kapag nais ng isang hari na madagdagan ang kanyang kaharian, nakikipaglaban siya sa mga karatig na kaharian. Inaangkin niya ang kanilang mga teritoryo kung siya ay manalo at lahat ay magiging kanyang mga alipin. Pinaglilingkuran nila ang kanyang mga tao, nagtatrabaho at nagbibigay pugay sa kanya upang madagdagan ang kanyang mga kita. Ngunit kung sa kasamaang palad, natalo siya at ang kanyang mga tao ay magiging mga alipin. Kaya't ang bawat hari ay palaging namumuhunan sa kanyang mga mandirigma. Tinitiyak na sila ay mahusay na sinanay at nilagyan ng mga tamang armas. Alam mo kung ano? Hindi mo maiisip ang susunod na antas nang hindi iniisip ang tungkol sa digmaan. May paniniwala na may bagong labanan para sa bawat antas, at kapag mas mataas ka, mas magiging mabangis ang labanan. Tingnan mo, may ilang mga bundok na kailangan mong akyatin bago ka makatawid sa kabilang panig. Mayroong ilang mga bundok na kakailanganin mong durugin upang magkaroon ng kadalian sa pagdalaw. Sa bawat oras na nakikipagtulungan ka sa Diyos upang labanan ang dyablo at manalo, nakakakuha ka ng lugar sa larangan ng Espiritu. Dahil dito, huwag malungkot kapag may matinding digmaan sa loob at paligid ng iyong buhay. Ito ay isang senyales na ikaw ay maaangat sa susunod na antas. Sinasanay ka ng Diyos sa maliliit na laban para magkaroon ng sapat na kumpiyansa na manalo sa isang digmaan. Alam ito ni David, at iyan ang dahilan kung bakit, sa pakikipag-usap tungkol sa Diyos, sinabi niya na sinanay ng Diyos ang kanyang mga kamay para sa labanan at na ang kanyang mga bisig ay maaaring yumuko ng busog na tanso. Minamahal, sinasanay ng Diyos ang iyong mga kamay para sa labanan sa pamamagitan ng sadyang pagpapahintulot sa dyablo na lumaban sa iyo. Alamin na ang mga panggigipit at lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay sinadya upang sanayin ka at bumuo ng lakas ng loob, ihanda ka para sa susunod na antas. Naisip mo na ba kung bakit kailangang dumaan ang mga Israelita sa mas mahabang ruta patungo sa lupang pangako pagkatapos nilang lisanin ang Ehipto? Narito kung bakit. Sa Eksodo 13:17, nang palayain ni Faraon ang mga tao, hindi sila pinangunahan ng Diyos sa daan sa bansang Filisteo, kahit na mas maikli iyon. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung sila'y haharap sa digmaan, baka magbago ang kanilang isip at bumalik sa Ehipto. Ang mga Israelita ay hindi pa naging mandirigma noon, kaya hindi sila sinanay. Sa kanyang soberanya, nagpasya ang matalinong Diyos na pangunahan sila sa ilang upang protektahan sila mula sa digmaan na nagpahaba sa kanilang paglalakbay. Kaya naman, kapag nagsimula kang makaranas ng matinding pakikidigma, ipinapakita nito na malapit na ang iyong susunod na antas at inihahanda ka na ng Diyos para sa hinaharap. Kapag nakipagtulungan ka sa Kanya, magkakaroon ka ng tagumpay at maangat.
Ngunit kung hindi, maaaring pahabain ang iyong paglalakbay sa buhay. Mayroon bang iba pang mga palatandaan na nagpapakita na handa ka na para sa iyong susunod na antas? Meron. Patuloy na manood habang natututo ka ng dalawa pang palatandaan. Numero 6, exposure sa kaalaman. Alam mo ba na ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong kasalukuyang estado at iyong susunod na antas ay kadalasang isang agwat sa kaalaman? Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang guro at isang mag-aaral ay kaalaman, alinman sa pamamagitan ng karanasan o pagkatuto. Huwag magtaka na ang isang tao ay maaaring lumipat mula sa pagiging isang mag-aaral sa pagiging isang guro kung siya ay nakakuha ng parehong kaalaman bilang guro. Ang isang bagay na nagagawa ng kaalaman ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na kumuha ng mga bagong tungkulin at responsibilidad. Kaya, kapag inilantad ka ng Diyos sa isang bagong dimensyon ng kaalaman sa iyong larangan o negosyo, at inihanay mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga nauugnay na materyales, pagsumite sa mentorship, at pagpapabuti ng iyong sarili sa pamamagitan ng paghahasa ng iyong mga kasanayan, kung gayon ito ay isang senyales na handa ka na para sa iyong susunod na antas. Maaari bang magkaroon ng paglago ng walang kaalaman? Alam mo na ang sagot. Kahit na mayroon, makatitiyak na ang gayong paglago ay limitado at panandalian. Nais malaman kung bakit. Ang dahilan ay hindi malayo. Ito ay dahil ang kaalaman ay ang pundasyon kung saan itinayo ang paglago, at kung walang paglago bilang pundasyon, ang pagbagsak ay hindi maiiwasan. Nakakita ka na ba ng gusaling nakatayo ng walang pundasyon? Bukod pa riyan, maaaring makitid ang iyong pananaw ng walang kaalaman na nagpapalampas sa iyo ng mga pagkakataon. Hindi mo gusto iyon. Kahit na ang Diyos ay kinikilala ang kahalagahan ng kaalaman, at iyan ang dahilan kung bakit sinabi niya na ang kanyang mga tao ay mapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ito ay maaaring tawagin ang aking mga tao ay hindi maaaring umunlad dahil sila ay kulang sa kaalaman. Kaya, isang palatandaan na handa ka na para sa iyong susunod na antas ay magkakaroon ka ng walang sawang pagkagutom sa kaalaman. Magiging avid reader ka at magiging matanong ka. Maraming kilalang siyentipiko at individual na nakamit ang mga makabuluhang tagumpay sa kanilang mga larangan ay hinimok ng kuryosidad. Ang kanilang pagiging matanong ay nagtulak sa kanila na tanungin ang mga itinatag na pamantayan, teorya, at kasanayan na nagtatanong ng bakit at paano. Ang mga Israelita ay dinala sa Babylonia bilang mga bihag, at ayon sa hula na ibinigay ni Jeremias, sila ay dapat na doon sa loob ng 70 taon. Ngunit nang matapos ang 70 taon, nandoon pa rin ang mga anak ni Israel, na ginagawa ang kanilang karaniwang gawain dahil sa kamangmangan. Pagkatapos ay naunawaan ni Daniel sa pamamagitan ng kasulatan, sa makatuwid niya, sa dokumentadong hula na nakatago sa archive, na ang kanilang mga taon ng pagkaalipin ay natapos na. Sa kaalamang ito, nakipag-ugnayan siya sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pag-aayuno sa loob ng 21 araw, na mamagitan para sa bansang Israel. Ano kaya ang mangyayari kung hindi alam ni Daniel ang nakasulat tungkol sa kanila? Siyempre, ang kanilang mga taon ng pagkaalipin ay pinalawig sana, at sila ay nanatili sa kanilang kasalukuyang posisyon. Sa makatuwid, ang isang palatandaan na handa ka na para sa susunod na antas na nais ng Diyos para sa iyo ay hahanapin mo ang tamang kaalaman at pangunawa. Numero 7, kalinawan sa layunin at takdang aralin. Ang pinakahuli, ngunit hindi pinakamaliit na palatandaan na nagpapakita na handa ka na para sa susunod na antas, ay ang mga mata ng iyong pangunawa ay maliliwanagan, at magiging malinaw ka sa iyong layunin ang dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos. Hindi ka nagkakamali. May ideya sa isipan ng lumikha noong ginawa ka niya. Ipinanganak ka upang lutasin ang isang problema at simulan ang buhay sa araw na maging bukas ang iyong mga mata dito. Ayon kay Miles Monroe, dapat mong sagutin ang 5 mahahalagang tanong, bakit ako naririto? Saan ako galing? Sino ako? Saan ako pupunta? Ano ang magagawa ko? Ang iyong pag-unlad ay hindi mahahadlangan at mapapabilis kapag nakakita ka ng mga sagot sa mga tanong na ito.
Kapag hindi ka malinaw tungkol sa layunin at tungkulin ng iyong buhay, madali kang maabala at maipit sa isang punto. At mas masahol pa, maaari mong mahanap ang iyong sarili sa maling destinasyon. Gayunpaman, ang iyong buhay ay magkakaroon ng isang quantum leap kapag nakakuha ka ng kalinawan tungkol sa iyong layunin at assignment. Maging ang Biblia ay nagsasabi na kung ang iyong mga mata ay hindi nag-iisa na nagsasalita tungkol sa focus, ang iyong buhay ay magiging puno ng liwanag. Nakikita mo ba yun? Dapat mong malaman na ang iyong layunin ay nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng responsibilidad at nag-udyok sa iyo na magpatuloy laban sa lahat ng mga pagsubok. Magagawa ni Jesus ang lahat ng kanyang ginawa dahil alam niya kung bakit siya naparito sa mundo. Kaya naman siya ay nakatutok hanggang sa pinakadulo at hindi nadala sa mga pagtataya at pagpuna ng mga tao sa mga naysayers. Kahit na ito ay hindi komportable, nagpatuloy siya dahil alam niya na ang oras ay mahalaga. Sa Juan 4:4, sinabi niya, "Kailangan kong gawin ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa." Kaya, kapag nakakita ka ng isang tao na malinaw na lampas sa anumang makatwirang pagdududa tungkol sa kanyang atas, makatitiyak ka na ang gayong tao ay makakahanap ng kanyang lugar sa buhay at kapalaran. Si Apostol Pablo ay isa ring tao na naging impluwensya sa iba pang mga apostol dahil malinaw sa kanya ang kanyang atas at layunin. Alam niyang ipinadala siya sa mga Gentil na nagbukas sa kanya ng mas malalaking pagkakataon na ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming bansa. Ang kalinawan ng iyong layunin at pagtatalaga ay humahantong sa mas mataas na impluwensya, nagbubukas ng pinto para sa higit pang mga pagkakataon, at ginagawa kang may pananagutan na ginagawa itong senyales na handa ka na para sa pag-unlad. Kailangan mong malaman na mas mabuting maging handa at walang pagkakataon kaysa magkaroon ng pagkakataong makatagpo ka ng hindi handa. Ang iyong susunod na antas ay hindi maabot, ngunit dapat kang maging handa. Alin sa mga senyales na ito ang kasalukuyan mong nararanasan? Sa tingin mo handa ka na ba para sa iyong susunod na antas? Kailangan mong maging handa dahil hindi sapat na hilingin o hangarin sa susunod na antas. Hindi ka basta-basta magpapakita sa tadhana, kailangan ito ng sadyang pagsisikap. Huwag kang makaramdam ng sama ng loob kung hindi ka paganap na handa para sa susunod na antas na iyong ipinagdarasal, o kung hindi ka nagde-default sa isa o dalawang paraan. Hindi pa huli ang lahat. Ang Roma ay hindi itinayo sa isang araw, kaya dapat kang maghanda at maging sinadya. Alam mo ba kung bakit? Totoo ang karaniwang kasabihang ito. Ang wastong paghahanda ay humahadlang sa mahinang pagganap. Narito ang ilang bagay na maaari mong gawin upang mapahusay ang iyong kahandaan para sa susunod na antas. Una, magtakda ng mga maaabot na layunin. Kung nais mo ang isang bagong antas at isang radikal na pagbabago sa iyong buhay, hindi mo maaaring maliitin ang kapangyarihan ng mga layunin. Ang pagtatakda ng malinaw at makakamit na mga layunin ay isang pangunahing hakbang sa paghahanda para sa susunod na antas sa anumang pagsisikap. Ito ay dahil ang mga layunin ay nagbibigay ng direksyon at pagganyak at isa ring sukatan para sa pagsukat ng tagumpay. Ang mga layunin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng iyong mga kagustuhan at ng iyong mga resulta. Totoo na ang pagtatakda ng layunin ay nangangailangan ng disiplina at pangako, ngunit ito ay palaging magiging sulit sa katagalan. Pangalawa, mamuhunan sa kaalaman. Kakailanganin mong mamuhunan ng malaki sa kaalaman. Ang pagpapaunlad ng sarili ay ang pinakamalaking pamumuhunan na may pinakamataas na kita sa pamumuhunan. Isa ito sa pinakamahalagang pangako na maaari mong gawin. Tiyaking mag-enroll ka sa mga kurso, dumalo sa mga workshop, kumuha ng mga sertipikasyon na may kaugnayan sa iyong larangan, at manatiling updated. Huwag hayaang ipagkait sa iyo ng pagmamataas ang mga pagkakataong makakuha ng kaalaman. Maging sapat na magpakumbaba upang matuto mula sa sinuman at sa lahat, sa mga nasa itaas mo, sa iyong mga kasamahan, at maging sa mga nasa ibaba mo. Gayon din, palibutan ang iyong sarili ng mga espiritual na tao na magbibigay sa iyo ng feedback at tutulong sa iyong matukoy ang mga bahagi ng pagpapabuti at masigasig na magtrabaho sa mga ito.
Pangatlo, maging maagap at gumawa ng inisyatiba. Huwag palaging maghintay na kaladkarin bago ka kumilos. Magboluntaryo para sa serbisyo sa komunidad, maging responsable, at maging malasakit sa kapakanan ng iba. Huwag maging makasarili. Kung ikaw ay nasa posisyon na tumulong sa iba, huwag mag-atubiling gawin ito, napapansin ka man o hindi. Maaari mong tukuyin ang mga problema sa loob ng iyong organisasyon at magmungkahi ng mga solusyon. Ang paggawa nito ay nagpapahiwatig na ikaw ay isang pinuno at alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Hamunin ang iyong sarili sa mga mahihirap na gawain na makakatulong sa iyong bumuo ng iyong katatagan. Ang isa pang bagay na nakakatulong sa iyong paghahanda sa susunod na antas ay ang pagsusuri sa sarili at mga pagtatasa. Kailangan mong maglaan ng oras sa panapanahon upang maupo at suriin ang iyong pag-unlad. Tanggapin ang pamumuna mula sa mga taong alam mong magsasabi sa iyo ng totoo nang walang kinikilingan at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos. Kung kailangan mong muling mag-strategize, huwag mag-atubiling. Sa iyong mga mata na nakatuon sa mga layunin, alamin na ang kompetisyon ay hindi laban sa sinuman ngunit laban sa kasalukuyang bersyon ng iyong sarili. Sikaping maging mas mahusay sa araw. At ang huli, pagdarasal. Hindi mo maaaring maliitin ang lugar ng panalangin dahil sinasabi ng Biblia sa mga awit 75:6 na walang sinuman mula sa silangan, kanluran, o disyerto ang maaaring magtaas ng tao, ngunit ang Diyos ang humahatol. Ibinababa niya ang isa, itinataas niya ang isa pa. Sa makatuwid, ang pagdarasal ay mahalaga upang maikilos ang mga kamay ng Diyos upang ikaw ay kanyang dakilain. Maaari niyang buhatin ang isang tao mula sa burol ng dumi sa pamamagitan ng kanyang nakaunat na braso at ilagay ang taong iyon sa gitna ng mga prinsipe. Ang panalangin ay nagpapangyari sa iyo na maging ganoong tao na itinataas ng Diyos. Kailangan ni Jabez ng pagbabago sa antas mula sa mga karaniwang pakikibaka, at sinasabi ng Biblia na nanalangin siya. Matagal niyang pinagmamasdan ang kanyang buhay, at nang makita niyang walang pagbabago, umakyat siya sa altar ng panalangin at dininig siya ng Diyos. Binago niya ang kanyang kwento at inilipat ang kanyang buhay sa susunod na antas ng impluensya at epekto. Minamahal, gaano kakadesperado ang pagnanais ng pagbabago sa antas? Pagkatapos ay kailangan mong maging handa at handa. Kahit na ikaw ay naghahanda, dapat kang maging maingat dahil ang iyong kaaway na dyablo ay gumagala tulad ng isang leon na naghahanap kung sino ang masisila. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang makita na hindi ka sumusulong. Kaya naman, dapat mong labanan siya sa pamamagitan ng pagiging masigasig, pagkakaroon ng dinatitinag na pananampalataya sa Diyos, at matinding panalangin at pagsamba. Bakit ipagpaliban ang mga panalangin kung maaari kang manalangin ngayon? Iyuko mo ang iyong puso habang binibigkas mo ang mga panalangin ito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa paggabay mo sa akin na panoorin ang video na ito dahil bukas na ang aking mga mata. Naiintindihan ko na ngayon ang mga palatandaan na nagpapakita kung handa na ba ako o hindi para sa bagong taas na mayroon ka para sa akin. Mangyaring tanggapin ang aking pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama, sa pagtawag mo sa akin na iyong sarili, sa pagpili mo sa akin, kahit sa aking mga kakulangan, dahil sa iyong pagmamahal sa akin. Ako ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pintuan ng mga pagkakataon na iyong binubuksan para sa akin. Salamat sa lakas na magkaroon ng mga bagong batayan na ipinagkaloob mo sa akin. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan para sa mga estratehiya na ikaw lamang ang makapagbibigay, mahal na Ama. Panginoong Hesus, ngayon hinihiling ko na maawa ka sa akin at patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan upang patuloy kong matamasa ang mga pribilehiyo ng pagiging anak sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pasensya na sa mga panahong hindi ako kumilos ng may pananampalataya at pagdududa sa iyo. Jesus, tulungan mo akong sundin ang iyong mga tagubilin. Gusto kong mamuhay ng buong pagsuko sa iyo. Mangyaring tulungan akong sumuko sa iyong patnubay at pamumuno dahil alam kong gusto mo ang pinakamahusay para sa akin. Aking Ama, hinihiling ko na simulan mo akong ilagay sa kadakilaan
at bigyan mo ako ng daan sa matataas na lugar. Mangyaring ilagay ang iyong selyo sa aking buhay. Hayaan ang iyong pabor sa akin. Kung paanong si Jesus ay lumaki sa karunungan at tangkad, na may paglingap sa Diyos at sa tao. Mahal na tagapagligtas, mangyaring hayaan itong maging aking patotoo mula ngayon. Panginoon, pakiusap, nagtitiwala ako sa iyong mga plano at sa iyong mga paghatol. Kilala kita bilang perpektong strategist. Mangyaring hayaan ang lahat na magsimulang magtrabaho sa aking pabor, at ihanay ako sa iyong mga plano para sa aking buhay. Jesus, kinikilala kita bilang prinsipe ng kapayapaan. Mangyaring punan ang aking puso ng iyong kapayapaan. Hayaang mag-apaw ang aking espiritu at kaluluwa sa iyong kapayapaan at kadalakan. Kalmahin ang aking pusong nababagabag at turuan akong magpahinga sa iyo. Naway ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ng tao ay mapuno ang aking puso kahit na ito ay hindi makatwiran. Tulungan mo ang puso kong magtiwala sa iyo. Buksan ang mga mata ng aking pangunawa at bigyan ako ng kalinawan sa aking layunin at atas. Ayokong lumakad sa kalituhan, Panginoon. Hayaang tumagos ang iyong liwanag sa aking diwa. Liwanagin mo ang aking landas, Jesus. Hinihiling ko na tulungan mo akong magkaroon ng mahusay na katatagan anuman ang mangyari sa akin. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya, O Diyos, upang matiis ang sakripisyo ng aking bagong antas. Alam kong gumagawa ka ng bagong alak sa akin sa pagdurog at pagsira. Salamat, Jesus. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas ng loob na gumawa ng inisyatiba at maapektuhan ang buhay ng mga tao sa paligid ko. Mangyaring bigyan ako ng pangunawa at pananaw. Hinihiling ko na gawin mo akong isang visionary, isang puwersang dapat isaalang-alang. Nakatanggap ako ng biyaya na maging masigasig kaya tumayo ako sa harap ng mga hari sa pangalan ni Jesus. Salamat dahil ako'y umuunlad at sumusulong, sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung ikaw ay pinagpala, mangyaring mag-drop ng komento at ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos.